Simula na po ng pamamahagi ng fuel subsidy ng Department of Transportation para sa mga pampublikong sasakyan. Si Pangulong Marcos ang nanguna sa pamamahagi ng 10,000 pisong fuel subsidy kada unit para sa mga bus operator. At inanunsyo rin ng DOTR ang pisong RoRo terminal fee para sa mga sasakyang maghahatid ng produktong pang-agrikultura. Saksi si Joseph Moro. Halos 30 operator ng bus ang nakatanggap ng fuel subsidy sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX kanina. 10,000 piso kada unit ng ayuda na ipinamahagi sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. Malaking tulong po ito sa pang-araw-araw po namin na operasyon, pambili ng krudo, mga spare parts, pangsahod ng mga tao at iba pa. Ayon sa Department of Transportation, mahigit 21,000 unit ang saklaw ng fuel subsidy sa gitna ng walang prenong oil price hike. May hiwalay na 5,000 pisong ayuda para sa mga tsuper. Ganyan din ang ayuda para sa mga P2P operator at driver. Mas mababa naman ang ayuda para sa mga operator ng minibus at school service. 2,000 piso naman kada unit ng ayuda para sa mga taxi operator, 5,000 piso para sa mga driver. Sa mga tradisyonal na jeep may ayudang 5,000 piso kada unit ang mga operator, 1,500 pesos naman para sa mga tsuper, 10,000 piso naman para sa mga operator ng modern jeepney at 1,500 pesos din sa driver. May matatanggap ding fuel subsidy ang mga operator at driver ng TNVS at UV Express. Pagkatapos naman ng Holy Week, mabibigyan ang mga driver ng tricycle at delivery service. Hiwalay pa ito sa mga ayudang natanggap na ng ilang sektor mula sa DSWD. Ipadadaan sa fuel cards, bank transfer, e-wallet o di kaya cash o cheque ang ayudang pinondohan ng 2.5 billion pesos para sa mahigit 200,000 driver beneficiary. Hindi naman kasama sa mga bibigyan ng mga konduktor na posibleng ipakausap na lamang sa DSWD. Yung mga konduktor, siyempre masasabi din po natin na sila individuals in crisis situation. Maglalambing po tayo kay Secretary Rex. Konti lang naman to yata, sir. Of course, pag in-endorse nila and they are in crisis, agad-agad natutulong ang departamento. Inanunsyo rin ng DOTR ang pisong terminal fee sa mga RoRo para sa mga sakyan nagkakarga ng produktong pang-agrikultura gaya ng bigas, mais, prutas, gulay, isda at karne. Sa ngayon, umaabot yan ng hanggang 516 pesos depende sa sasakyan. Epektibo ang pisong terminal fee simula April 15 at tatagal ng 6 na buwan. Babawasan din ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang kanilang passenger service charge at airline aeronautical fee sa mga paliparan sa buong bansa simula April 1. For example, kung ang ticket po ninyo ay 2,000, but because of the reduction of the terminal fee, makakaasa po kayo na ang ticket nyo ay papalo na lang ng 1,800. Sa gitna yan ng panibagong round ng mega oil price hike ngayong linggo. Batay sa datos ng Department of Energy, dumoble na ang presyo ng diesel ngayon kumpara noong magsimula ang taon. Ang hirap talaga. Hirap talagang talaga. Kawawa talaga. Pag hindi ka magtyaga kahit pa paano, wala pang bilhin ng bigas. Ayon sa Department of Energy, paparating ngayong linggo ang dagdag na 1 milyong litro ng langis. 400,000 na litro galing sa isang bansa sa Southeast Asia at 600,000 liters galing sa labas ng Southeast Asia. Dagdag ito sa kasalukuyang supply na pang-45 araw at patuloy raw ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa South Korea, India, Japan at maging sa China para tuloy-tuloy ang supply ng langis. We have been assured these countries on the consistency of their supply. That is given that the situation is, we have to understand also their situation. But so far, how it is today, they've assured us that the deliveries of our orders. Kung gaano tatagal ang supply nakadepende sa lakas ng konsumo ng publiko. Ang pinangambahan ng mga eksperto, worst case scenario, eventually baka magka-problema rin tayo sa supply at kailangan ng mag-rationing. Kasi ang sinabi ng Department of Energy, ang supply natin ng langis is just between 45 to 60 days. 1973, oil crisis, nag-oil rationing ho ang Pilipinas. Kaya naman ang Presidente ay bumuo ng oil crisis committee na kailangan na talagang i-convene. ang iniiwasan ng Department of Energy at ng gobyerno ay mas zero ang supply natin ng langis sa kalagitnaan ng Mayo. Bagay na hindi naman daw nila inaasahang mangyayari.
Nakikipag-usap na rin ang DOE at Department of Trade and Industry o DTI kung sakaling lumala pa ang tensyon para malaman na kung sino ang bibigyang prioridad kung sakasakali. Transport talaga because that's not just majority, most Filipinos use public transport, and we have to make sure that that's running, whether it's sea, air, or land transportation. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.